magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. At salamat po sa Panginoon sa ating po mga talata na hindi lamang natin memoryado, kundi ito ho ay ipinapamuhay natin. Ano po? So, we put it in our lives at lagi po nating minemeditate sa araw-araw. So, purihin po ang Panginoon at salamat po sa Diyos sa mga napakinggan din po nating mga patotoo. And dadako na po tayo para po sa ating exhortation. And ito po yung ating second part ng ating po exhortation last Wednesday. Samahan niyo po kung muli sa Hebrews chapter 12, verse 14. Aklat po ng Hebreo sa Tagalog, Kabanata 12, Talata 14. Or Hebrews chapter 12, verse 14. So, bakit pong basahin at tingnan po natin sa ating mga Biblia pagkatapos tayo po ay mananalangin sa Panginoon. Okay, Hebrews chapter 12, verse 14. Strive for peace with everyone and for the holiness without which no one will see the Lord. Purihin po ang Panginoon, tayo po ay manalangin. O Diyos, marami pong salamat sa oras na ito. We thank you for the another opportunity na inyo pong ipinagkaloob sa amin upang makapakinig at patuloy kaming patatagin sa aming buhay pananampalataya sa pamamagitan ng inyo pong salita. At sa oras na ito, ikaw pong magmanguna sa bawat isa, Panginoon, na makikinig at ang inyo pong lingkod na siyang maghahatid ng inyo pong salita. Ang Santong Espiritu ang manguna sa amin, sa amin pong understanding, Panginoon, ng iyong pong salita. At may pamuhay namin sa tulong at biyaya din po ninyo, Panginoon, sa tulong po ng aming Santong Espiritu. Purihin ka, Panginoon, at ang lahat ng ito ay magtaas lamang sa iyong pong banal na pangalan. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. So, once again, our title is Pursuing a Sanctified Life. So, this is the second part of our exhortation on how to pursue the life that God has designed us to. Ano po? Na may pamuhay po natin. And makikita po natin that ang buhay na ito ay hindi po ito kagaya ng dati. So, this is a totally new kind of life. At itong buhay na ito ay meant for the glory of God. So, hindi po ito para lamang sa kapakinabangan po natin. But it is next to the glory of God o sa kapurihan po ng Panginoon. So, last Wednesday, nakita po natin ang unang dalawang puntos dito po sa ating talata. So, we have number 1, the manner for a sanctified life. So, ito po ay may acronym na MOA o acrostic na MOA, Mall of Asia, or Memorandum of Agreement. So, first is the manner. So, the manner for a sanctified life, in verse 14, it says, strive. So, again, ano pong ibig sabihin ng salitang strive? So, ang ibig sabihin po nito, it has the idea of chasing after or pursuing after with all haste. Kagaya po ng isang mangangaso na kung saan ay hindi siya hihinto hanggat hindi niya nahuhuli ang kanyang gustong mahuli. So, pwedeng hayop or anumang klase po ng hayop. So, hindi siya hihinto. So, yun po yung idea ng salitang strive. So, in this case, makikita po natin sa text that let us strive for peace and holiness. So, kailangan practice po natin sa pamumuhay Kristiyano ang patuloy na paghabol sa kapayapaan at kabanalan. O, hindi tayo hihinto para sa kapayapaan at kabanalan. So, hindi po tayo promotor o pasimuno ng kaguluhan, kundi tayo po ang tagapagpasimula ng kapayapaan at pamumuhay ng banal. Okay? Kaya the manner here is strive. And sa subpoints po natin, makikita po natin that only genuine Christians can strive for a God-pleasing life, and only mature Christians can enjoy the benefits of a sanctified life. So, hindi lahat ng Kristiyano may enjoy yung buhay na ito because some believers only profess that they are Christians, but ang pamumuhay po nila
ay kagaya pa rin ng dati. So wala po silang pursuit of holiness, wala yung kumbaga obedience, sa Word of God. Only they listen and they agree sa sinasabi po ng Biblia, pero wala po silang obedience, hindi sila sumusunod, hindi sila committed sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya sabi dyan is, this is the manner, kailangan may pamuhay natin ang pursuing after or chasing after peace and holiness. And these are the things or the objects necessary for a sanctified life. Sa ating second point. So the objects are peace and holiness. So we must run after peace, and that is the pursuit of peacemaking. Kaya ang isang Kristiyano po ay peacemaker, hindi po siya troublemaker. And sabi dito, is running after purity or chasing after purity. So ito yung tinatawag po nating kabanalan. Kagaya po na sinabi sa 1 Thessalonians chapter 4, that this is the will of God, our sanctification. And God has not called us for impurity, but in holiness. Kaya hindi po pwede na ang isang Kristiyano, wala siyang may patotoo na ito yung nagbago sa kanya. From life of sin, mula sa pamumuhay na makasalanan, so unti-unti siyang pinipihit ng Panginoon at inilalayo ng Panginoon doon sa pamumuhay na yon patungo sa pamumuhay ng may kabanalan. Amen? Mga kapatid? So ito po yung consistent na kaganapan sa buhay po ng isang mananampalataya. Kaya pursuing a sanctified life, it requires yielding of ourselves to the Holy Spirit in counteracting sin and conformity to Christ. So there must be a practice of counteracting sin. Lagi po tayong nakikipaglaban o sumasalungat po tayo sa kasalanan. So remember the illustration that I said last Wednesday. So there are two laws, may dalawang batas na existing sa mundo, yung tinatawag po nating law of gravity. So, na kung saan ito yung humihila sa atin pababa. And meron din mga bagay na kayang mag-counteract doon sa law of gravity. So, which is yung isang law doon is the law of aerodynamics, na kung saan ang aeroplano po, kahit may law of gravity, kaya niyang lumipad sa himpapawid. Yan. So, kasi umaayon siya doon sa law of aerodynamics. Kaya, hindi siya bumabagsak. Otherwise, pag pinatay yung makina ng eroplano, habang nasa himpapawid siya, so mag-activate yung law of gravity. Kaya babagsak ang eroplano. So ganun din sa atin, kung hindi tayo aayon sa law of the Spirit, so sabi nga, pinupulho tayo ng kasalanan. So yung law of sin. So tayo ho ay hinihila pababa. Kaya it requires yielding of ourselves to the Holy Spirit in counteracting sin and conformity to Christ. So, dalawa po yan. So, tayo po ay sumasalungat sa agos po ng kasalanan at tayo ho ay nakikiayon. So, we conform to Christ or to the image of Christ. Kaya, ang tawag po natin dito is Christ likeness o ang pagiging kawangis ni Kristo. Ito po ba ay goal natin, mga kapatid, sa ating buhay? Na habang tumatagal po tayo sa ating bilang Kristiyano, tumatagal tayo. So, we have the goal that 3 years from now or even 2 years from now or even a year from now, mas kamukha ko ng Panginoong Jesus. Yan. Pag nagsalita ako, mas malapit na ako sa image ng Panginoon. Pag ako ay nakitungo sa mga tao, mas katulad ko na ang Panginoon. Mas kawangis ko na ang Panginoon. Hindi yung lumalala tayo sa pagtagal po natin bilang Kristiyano. Kasi ang nagdo-dominate sa atin is yung ating laman. Kaya napakahalaga po yung tinatawag po nating yielding o yung paghilig po natin sa banal na Espiritu upang tayo po ay makasunod sa sinasabi ko ng Biblia na tayo ho ay makapamuhay ng may kabanalan at maging kawangis po natin
ang ating Panginoon. And as we move on to our third heading, or third point po natin, is the aim. So the third point here is the aim for a sanctified life, o ang ating goal. So when we say aim, ito yung ating mithiin. Bakit tayo mamumuhay ng iba kumpara sa buhay natin bago natin nakilala ang Panginoon? So let us read again verse 14. It says, "Strive for peace with everyone and for the holiness, without which no one will see the Lord." So ito po ay sa ESV. Pero sa ibang translation, ang ginamit po doon is sanctification. So sanctification, also holiness. So these two words are synonymous. Ano po? Holiness and sanctification. Kasi ang good word naman po niyan is iisa lang. Iisa lang po ang pinagmulang good word. Kaya, sabi yan, strive for peace with everyone and for the holiness without which. So the word which refers to holiness. Okay? As well as peace. So malin dun sa dalawa, kailangan po nating i-pursue. Because without this, kung mawala po yung isa sa dalawa pong ito, o kung mawala man itong dalawang ito, ano pong sabi doon sa last part? No one will see the Lord. Hindi natin masusumpungan ang Panginoon. Or sabi nga, masusumpungan natin ang Panginoon not for rewarding. So, hindi para gantimpalaan tayo, kundi tayo ho ay parusahan. So, kung walang pursuit of holiness sa buhay natin, kung walang process of transformation para maging kawangis po tayo ng Panginoon mula sa makamundo, pagiging makalaman, ano po ang sabi dito sa last part? No one will see the Lord. That's why, without pursuit of holiness, no one will see the Lord. Walang makakakita sa Diyos kung hindi siya nagpapabanal ng kanyang buhay, kung siya ay isang mananampalataya. And this is Christianity, sabi dito, all about. Okay? Christianity will only be a religion of human achievement without the pursuit of holy living as a result of a new creation. Kasi nga, ang ating, it is not about religion of human achievement. This is about the work of Christ. So, ginawa na ng Panginoong Jesus, tinupad na ng Panginoong Jesus, bagay na tayo ay maligtas mula po sa kasalanan. Therefore, meron po tayong pursuit of holy living. Meron po tayong pursuit of holiness. Kagaya po na sinabi ng isang Bible teacher, sabi niya, holiness marks true believers. So, ang tanda ng isang tunay na mananampalataya ay ang kanyang kabanalan. Although hindi siya banal in a way na hindi siya nagkakasala. But siya ho ay nagsusumikap, siya ho ay nagpupunyagi na makapamuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. At ayaw niyang ma-offend ang Panginoon sa bawat gagawin niya sa buhay niya. Sa bawat salitang bibitawan niya. Sa bawat desisyong kanyang bibitawan din. So, ito yung makikita po natin, mga kapatid. So, without which or without holiness as well as peace, no one will see the Lord. Okay? And if we do not have the sense of seeking God's kingdom and we confess yet that we are Christians, we deceive ourselves. And the truth is not in us, just like in James, 1 John. Ano po? We deceive ourselves. Kapag sinabi natin tayo'y sa Panginoon, pero wala naman tayong pagmamahal sa ating kapatid. Oh. Hindi tayo totoo. Hindi tayo nagpapanggap lamang. Kaya, kung tayo man ay isang nagsasabing Kristiyano, pero wala po tayong seeking, wala po tayong pagtanaw sa kabanalan at sa kaharian po ng Panginoon, we deceive ourselves. That's why the writer of Hebrews said, without holiness or without sanctification, no one will see the Lord. Kaya, why should we aim for it? Why should we aim for it? Because without it, no one will see the Lord. Okay? In 1 Peter chapter 1, verses 14 to 16, ano po sabi dito? As obedient children, do not be conformed to the passions of your former ignorance, but as He who called you is holy, you also be holy
in all your conduct. Since it is written, you shall be holy, for I am holy. Saan po ito kinuha? Leviticus chapter 19 and in chapter 11. Kayo ay magpakabanal sapagkat ako ay banal. Dahil ang nais ng Panginoon sa atin, tayo makilala bilang kanyang mamamayan. Kagaya ng pagpili ng Panginoon sa Israel. Kaya niya ibinigay ang kautusan upang makilala ang Israel bilang bayan niya. Ganon din ang purpose ng Panginoon sa atin. Makilala tayo bilang kanyang mga anak. Okay? Hindi tayo basta lang nagsasabing ako ay Christian. Pero opposite ng example ni Kristo naman ang nakikita sa atin. Ano? Kaya, do you aim for a holy life? Kasi if you do not, sabi nga, if you don't have it, kung wala ka nito, you're still a son of disobedience because here in 1 Peter, as obedient children. So, we are obedient children if we live holy, if we pursue holiness. But if we do not, we're still in our sins. We're still rebels against God. Nakikipaglaban pa rin tayo sa Panginoon. We're still enemies of God. Kung walang pursuit of holiness sa ating mga buhay, kahit sabihin natin Kristiyano po tayo. That's why it's very important, mga kapatid, na ito ay maging githiin po natin. Hindi pa huli ang lahat. May pagkakataon pa po tayo. Ano po? Kaya, do you aim for it? When you're about to lose your temper, ano po ang ating ginagawa? Kapag pakiramdam natin, sasabog na tayo. Kanino tayo lumalapit? Sa Panginoon, of course. Kasi alam nating magkakasala ho tayo pag hindi ho tayo dumepende sa Kanya. Kaya, kagaya po nun sa aming masteral class, may tinuro po sa aming example on how to counteract sin. Para maiwasan niya na siya ay magkasala. So, meron pong isang Kristiyano na kapag siya ho ay medyo kailangan na niyang magkakasala na ho siya. Ano ho? So, when he was about to lose his patience, sabi niya, ang kanyang panalangin, your patience, Lord. Your patience, Lord. It doesn't mean na wala yung patience because remember, nasa atin ang Holy Spirit and nasa atin ang bunga ng Espiritu. It should manifest. But all you have to do is to remember that you have these fruits, you have these things, ito yung pagpapala ng Panginoon sa iyo, then manifest. Manifest the fruit of the Spirit, which is patience. That's why your patience, Lord. At nung kanyang ginawa po ito, he overwhelmingly conquered his anger that is about to explode. So, hindi ho nagtagumpay ang kaaway sa kanya. So, let us remember, brothers and sisters, the fruits or the fruit of the Spirit. If we are being tested, sa ating love, pwede nating sabihin, your love, Lord. Your love, Lord. Kung tayo ho ay medyo nagwo-worry sa nangyayganap ngayon sa mundo, kasi may krisis sa langis. May gulo sa Middle East. Pwede natin ipanalangin, your peace, Lord. Ang iyong kapayapaan, Panginoon. So, hindi tayo matatakot na, sabi nga, kung ano man yung iniisip ng karamihan, na baka lumala ang gyera, lumala ang krisis, magamat nakakalungkot talaga ho. Pero, the peace of God, kagaya po nung sa memory verse kanina, Philippians chapter 4, that passes all understanding will guard your hearts and minds in Christ Jesus. Okay? Kaya, ito po ay isang magandang practice, mga kapatid, o katotohanan dapat po natin gawin. And same as wisdom, love, courage, and many more.
This is an example of the one aiming for a holy life. So meron siyang mithiin na maging kawangis ng Panginoon at mamuhay ng banal, kaya ito ho yung kanyang ginagawa. Ano po? So kapag nararamdaman niya na ang laman ay kumbaga magte-take over sa kanya, so humihiling siya sa Panginoon or nananalangin po siya sa Panginoon. Your peace, Lord. Your love, Lord. Your wisdom, Lord. But it doesn't mean wala sa atin itong mga bagay nito, kundi ipinapaalala lang nito sa atin na meron po tayo ng mga bagay nito, all we have to do is manifest. Sapagkat ibinigay na po ito ng Panginoon sa atin. Remember, Ephesians 1 says, we have been given all spiritual blessings, who has blessed us with every spiritual blessings in the heavenlies. Amen po ba mga kapatid? Tayo ho ba'y blessed? Are you blessed? Yan. Pagka napansin ng kapatid natin, kapatid, di kaya ka masaya? Yan. Your joy, Lord. Bakit hindi tayo maging masaya? Nandito ang presensya ng Panginoon. Ano ha? Nandito ho ang Panginoon sa ating kalagitnaan. Kaya dapat po tayo magdiwang. Okay? Kahit pagod ho ang ating katawan, magdiwang po tayo sapagkat kasama po natin ang Panginoon. And, so yung first subpoint po natin, without pursuit of holiness, no one will see the Lord. So we underlined it. Ano po? Kasi yun po talaga ang magiging hantungan ng isang walang papabanal ng kanyang buhay sapagkat wala talaga sa kanya ang kaligtasan. At ang isang tunay na ligtas, hindi maaaring hindi siya magpapabanal ng kanyang buhay. Kaya ang ating ikalawang punto, subpoint po natin, pursuit of holiness is obligatory, not optional. We are obliged, na tayo po ay mabuhay para sa kabanalan. Hindi po ito option. Hindi po ito ibig sabihin choice natin na mamuhay ng banal. Kundi ito ho'y obligasyon po natin since nasa atin po ang banal na Espiritu. Na siya maging power po sa atin para makapamuhay po tayo ng banal. Kaya, since holiness is commended and vitally important in our Christian life, we should prioritize it and not be lenient in our stand. We should prioritize it. We should prioritize holiness and not be lenient in our stand. Hindi po tayo pwedeng indifferent pagdating sa bahaging ito na parang hindi tayo serious sa pagiging mananampalataya natin. Basta kung ano yung gusto nating tanggapin, tinatanggap natin. Kahit again sa Biblia, pero para sa atin, yung standard pa rin po natin ang ating sinusunod. But meron na po tayong pamantayan dyan. Ito ay ang Biblia. At ang Biblia ho ay nagtuturo po sa atin na tayo ho ay magpakabanal sa lahat ng ating pag-uugali. Sabi doon sa ating binasa po kanina, sapagkat ang Diyos ay banal. Alam po natin ang kabanalan ng Panginoon, hatred of sin. Nandun ang kanyang pagkapuot sa kasalanan. Kaya hindi maaaring ang isang Kristiyano ay ine-entertain niya ang kasalanan. Mula pa lamang sa isip, ine-entertain niya ang kasalanan. Sa bibig, hinaayaan niya ang kasalanan. Nangangahulugang alipin ka pa rin ang kasalanan kung ganito ang iyong ginagawa. But now, nasa atin ang Santong Espiritu, meron na po tayong resistance. Meron na po tayong, kakayanan na tumakas o lumayo sa kasalanan. Kasi alam niyo po, ang kasalanan ho ay parang, parang ho siyang may paa. Na kapag ikaw ay lumayo, tatakbo siya at tatakbong palapit sa iyo. Hahabulin ka niya. Pero kung hindi ka lumalayo,
alam po natin ang mangyayari. Madali ho tayong masisilo. Okay? So, because we are God's people and He is holy, we should also be holy. Holiness must be one of the primary goals to achieve as a new creature. Kasi sabi po ng Ephesians 4:24, the new self, created after the likeness of God in true righteousness and holiness. So, the new self or the new creature, tayo isa ng bagong nilalang. Meron na tayong bagong pagkakakilanlan or identity. At ang bagong pagkakakilanlang ito, sabi dito, is created after the likeness of God. And the likeness of God here is the true, righteousness and holiness. Tunay na katuwiran at kabanalan. Kaya hindi maaaring ihiwalay po natin ang practical doon sa tinatawag po nating principle ng bilang isang Kristiyano. Hindi mo natin pwedeng paghiwalayin yung katotohanan na mamuhay tayo ng banal doon sa tinatawag po nating principle or doon sa theology. Ano po? Na kung saan ang Diyos ay banal. And since ang Diyos ay banal, kung tayo ho ay anak ng Diyos, dapat ang kalikasan ho natin ay katulad ng kalikasan ng Panginoon. Di ba? So, hindi ibig sabihin na by nature ho, yung kalikasan ito. But since we are now a new creation, tayo ho ay isa ng bagong nilalang in Christ, taglay na po natin ang kalikasan ito. Kaya, let us live in holiness. Sabi dito, let us pursue holiness. Be holy. Because the Lord is holy. Amen? Mga kapatid. Kaya, kung ito ho ang ating ipupursue, mga kapatid, asahan po natin ang biyaya po ng Panginoon, ang pagpapala ho ng Panginoon. But, kung hindi ho natin gagawin, otherwise, sabi dito, if you will take it as an option, the text says, no one will see the Lord. Hindi po ibig sabihin, hindi mo makikita ang Panginoon sa hinaharap. Makikita mo ang Panginoon, but hindi bilang Diyos na kung saan ay magpapala sa iyo o magwe-welcome sa iyo sa kanyang tahanan, kundi bilang hukom na hahatol sa iyo sa kamatayan. Kaya ito ho ay napakahalaga po. Kasi dalawa lang, kung namumuhay ka ng banal, yan ay yung outcome ng iyong kaligtasan. Pero kung ikaw ay hindi namumuhay ng banal, kahit sinasabi mong ikaw ay mananampalataya, you deceive yourself. At hindi ka tunay na ligtas. Sapagkat ang kaligtasan ho at ang kabanalan o ang pamumuhay para sa kabanalan ay hindi maaaring maghiwalayin. These are inseparable. Kaya our salvation would be questionable if we will choose to be holy instead of believing and accepting that this is our obligation. Sapagkat nasa atin ang Santong Espiritu. Let us cooperate sa gusto ho ng Santong Espiritu sa atin. And let us not grieve Him. Let us not grieve the Holy Spirit. Sabi po ng Ephesians 4, kapag ang ipinapahintulot pa rin natin sa ating puso ay galit, o ang pagiging makasarili, o ang kawalan ng pagtitimpi, we grieve the Holy Spirit. At yung ating pagtakbo patungo sa kabanalan ay naapektuhan. Kaya, again, ito ho ay kailangan maging goal po natin. Wala hong Kristiyanong hindi goal-oriented, kumbaga. Kailangan, bilang isang Kristiyano, meron siyang minimithi na kung ano yung gusto niya na maging siya as a Christian. Ano po? Hindi yung wala tayong pangarap o mithiin na uunlad ho tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon, lumipas man ang maraming taon.
Okay na yung aattend lang ako, uupo, makikinig, magbibigay ng prayer request, pipikit, yuyuko, magbibigay, uuwi. So, hindi ganun. Kailangan meron po tayong tinatanaw in the future. Kung ano yung buhay na gusto nating maging. Sa darating na panahon. Na kung saan, hinubog ng maraming panahon or hinubog ng maraming sitwasyon. At sa pamamagitan ng mga bagay na ito, mas ginagawa po natin kung ano po ang bagay na nakalulugod sa Diyos. That's why, again, mga kapatid, let us pursue a sanctified life. And make it, sabi nga, as our priority, let us live holy. Amen? Mabuhay po tayo ng banal para sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong salita. Salamat po sa katotohanan na inyo pong ipinagkaloob sa amin on how to pursue a sanctified life. We have the manner, the objects, and the aim. Na ito po ay aming gagawin sa aming mga buhay. Sa tulong at biyaya po ninyo, O Diyos, ito po ay mangyayari sa bawat isa po sa amin. Since nasa amin po ang Banal Espiritu, at kami nagpapatotoo ng inyong pong biyayang kaligtasan. Tulungan niyo po kami na ma-accomplish po namin ang mga bagay na ito sa Ama at patuloy kaming maging obedient and submissive sa kalooban po ninyo, Panginoon. Salamat pong muli. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Sa Diyos po ang kapurihan.